Welcome to Day with Zainab. Magandang araw mula dito sa Pakistan. Mabuti sinipag na naman kami ngayong mag-asawa, kaya makakapag-walking ulit kami. Mahimbing pa ang tulog ng mga bata, kaya hindi sila makakasama ngayon. Dito naman kami sa tahimik na area malapit sa amin maglalakad. Mga tulog pa yata karamihan sa mga residente dito. Bakasyon sa eskwela at winter pa, kaya naman kahit tanghaliin pa ng gising. Yung iba naman ay mga gising na, pero bihira at madalas ay wala kang makikita na nakatambay sa labas ng kanilang mga bahay. Kumain kami ng light breakfast bago umalis ng bahay. Pero si Habi ay may dala pang mansanas, kaya pala ang tambok ng bulsa ng jacket niya kanina. Tuwing naglalakad kami sa mga lugar na ganito dito sa amin sa Pakistan, ay madaming mga comments, lalo na sa TikTok, na hindi makapaniwalang malalaki ang bahay ng mga Pakistani. May mga nag-comment pang hindi naman daw totoong Pakistan ito. Alam nyo, pareho lamang lahat ng mga tao, kahit anong lahi at kahit anong bansa pa yan. May mayayaman, may nakakaraos, at may mga nagsusumikap sa buhay. Sa mga nagtatanong at duda pa, ay totoong nasa Pakistan po ako. Madaming mayayaman din dito, pero hindi naman kasi sila mahilig mag-post sa mga social media. Napaka-private nila. At dito, pangkaraniwan na yung joint family, kaya malalaki din ang mga bahay. Pero maganda na yon kesa naman siksikan sila sa maliit lamang na space, diba? Pero hindi lahat ng malalaking bahay ay joint family ha. Madaming mga solo lamang na pamilyang nakatira. Kanya-kanyang choice yan kung saan sila masaya. Hindi rin mura ang mga materyales dito ng pagpapagawa ng mga bahay. Pangkaraniwan din sa akin makakita ng puno ng orange sa mga kabahayan dito sa amin. May mga puno ng suha din. May apricot at apple trees pa nga, pero sa kabilang street yon. Yan naman sa bungad ay water tank. Madadaanan din pala namin yung maliit na park dito sa area. May vlog na nga rin ako dito noong isang beses nagpunta kami kasama ang mga magpipinsan at babi ko. Nakalimutan ko pa nga na pang ladies at children lamang ang park na ito. Kaya nagtaka pa ako nung una kung bakit hindi sumunod sa akin si Habi. Mas malinis ngayon dahil siguro maaga pa at wala pa naman mga batang nagkakalat, pero ilang oras lamang ay madami ng tao dito. Inikot ko nga lang, ayoko nang magtagal at hindi ko naman kasama ang asawa ko. Gustong gusto ko talaga maglakad-lakad dito sa kahit anong oras basta kasama si Habi. Syempre, sabi ko nga, malabo pa sa salitang malabo, napayagan akong mag-isa at hindi rin naman ako komportable. Kahit super safe dito sa amin. Naalala ko pa nga na may nag-comment na subukan ko daw maglakad sa 10 oras ng gabi. Tsaka ko daw sabihin kung totoong safe ba. Grabe, kahit naman yata sa Pilipinas or sa ibang bansa, mahirap magtiwala at makasiguro na safe ang babaeng dayuhan maglakad ng mag-isa sa 10 oras ng gabi. Kahit sabihin mong residente ka pa ng lugar, sa panahon ngayon mahirap makipagsapalaran. Alas 10 na nga ng umaga pero bilang pa lamang sa daliri ko ang mga nakakasalubong at nakita naming mga tao. Gustong-gusto ko din ang mga tanim na halaman at mga puno na mga residente dito. Pangkaraniwan na rin ang mga araucaria, mga pine trees sa mga kabahayan. Papasilip ko din sa inyo si Habi. Bihira lamang niya gustong magpakita sa mga vlogs ko. Mataas na ang sikat ng araw, malayo na rin ang nalalakad namin. Makapal pa ang suot kong coat, pero hindi pa rin ako pinagpapawisan. Kaya hindi ko pa tinatanggal ang aking suot na winter hat. Presko din ang simoy ng hangin dito sa paligid. Wala man lang akong naaamoy na nagluluto ng parata, itlog at chai na tipikal na almusal ng mga Pakistani. Wala pa ding mga nag-iingay sa loob ng mga kabahayan. Bihira din ang dumadaan pang mga sasakyan. May malapit na sementeryo dito kung saan nakalibing ang magulang ng isa sa mga matalik na kaibigan ni Habi. Kaya naman naisipan niyang bumisita at mag-offer ng dasal. Napakalinis nga kahit pang publikong sementeryo lamang ito. Nakarating na kami sa ibang streets at itong may bakod ay army area na. Dito banda ay pwede naman mag-take ng video. Basta walang sign na bawal ay wala namang problema. Sobrang lawak ng army area dito sa amin sa Abbottabad. Biglang gusto kong mag-washroom. Mabuti na lamang at dito lang din sa area ang bahay ng kaibigan ni Mama Johnny na si Banu Auntie. Na-meet ko na rin siya ng ilang beses. Tinawagan nga ni Habi. Sakto, nandito daw sila ngayon sa Abbottabad at mabuti ay gising na rin siya. Kaya dumaan kami saglit. Maghahanda pa nga siya ng almusal pero sabi namin ay wag nang mag-abala dahil kailangan na rin namin magmadaling umuwi dahil papasok pa ang mga bata sa kanilang computer class. Nagkwentuhan nga kami saglit. Ang lawak din ng garden nila at madami silang mga tanim na pine trees. Dekada na nga daw ang edad ng mga punong yan, sabi ni Banu Auntie. May mga native chicken pa sila. Yay, natakam ulit ako ng tinola. Nahiya naman ako magbiro at baka tutuhanin nga ni Auntie. Sobrang cool at kikay ni Banu Auntie. Kung pwede ko lang sana siyang ipakita sa vlog ko. Magaling din siyang magsalita ng English. Kaya mahaba talaga kami magkwentuhan tuwing nabisita siya sa bahay ng mga biyanan ko. Hanggang sa muli
muli. Allah Hafiz!